Ramdam ninyo ngayon. Kaya mayroon na tayong bagong ipinalabas na EO number 17 no, ng ating provincial governor, mga kababayan. Kaya hapyawan din po natin yan mamaya, mga kababayan po natin, para sa ganon ay makita din po ninyo, malaman po ninyo ano ba ang mga laman, ano ba ang mga kwan ng ating itong EO na ipinalabas ng ating mahal na gobernador. May mga nakapaloob dyan, mga kababayan. At kumustahin din po natin yung ating syudad ng Tacorong dahil bago po ang kanilang mayor. Kumustahin din po natin mamaya, mga kababayan, ano na ang nangyari sa mga programa ni Mayor Roncal Montilla na umasyum ngayon ng kanyang kapatid bilang mayor. Mamaya tatalakay din po tayo dito sa city councilors sa syudad ng Tacorong kung ano na ang mangyayari sa mga nabakanteng mga posisyon. Bali, dalawa na kasi ito, mga kababayan. Tatalakayin din natin yan kasi maganda ngayon yung mga ganyang positioning kasi, mga kababayan, itong mga tumatakbong mga tatakbo at itong mga kwan natin. Marahil din ang Sultan Kudarat. Mamaya, mga kababayan, may amoy din tayo na parang mayroong isang kwan din, mga kababayan po natin. Tingnan po natin mamaya. At alam po ninyo, yung pong mga kababayan din po natin dyan sa may area ng Rahamuda, ano pa yung New Pasig, yung mga dyan sa EGC Montilla, at dyan po sa may Katungal, Baras. Kayo po ay patuloy na mag-ingat, mga kababayan, na mag-ingat dahil yung pong tubig baha, although hindi na po umuulan dito sa atin, uulan man siya pero hindi siya ganung kalakasan. Ang problema, hindi po nanggagaling sa atin yung tubig. Nanggagaling po sa may area po ng South Cotabato, mga kababayan. Kaya yung mga nandyan po sa tabi, paanan ng kanal, paanan ng ilog, kung pwede po ay medyo dumistansya po kayo. At kung talagang lubog po ang inyong tahanan, may mga evacuation naman na ang inyo pong mga barangay, kung pwede ay lumipat at pumunta. Total naman siguro ay hindi naman kayo pababayaan ng inyo pong mga barangay official upang sa ganon iwas aksidente, iwas, mga kababayan, lunod. Pero kung kayo po ay magmamatigas, mga kababayan, dyan po sa may area ng mga nabanggit kong lugar, kapag kayo po ay magmamatigas at ayaw ninyong iwan ang inyong mga tahanan, kung ganyan na malakas po ang tubig ng ilog, o ganyan po ang malakas ang kwan ng tubig, nasa sa inyo rin po yan. Kung talagang ayaw po ninyong umalis at pag may mangyari sa inyo, wala na pong pananagutan ang inyo pong mga barangay official at hindi nyo na po sila masisisi. Pero mas mainam din na kung magkaganon man ang mga barangay official na kapag ayaw lumipat or ayaw umalis, iwan ang kanilang mga tahanan, gawing rescue kon, mga kababayan, i-evacuate para sa ganon ay maingatan at maging protektado ang inyong mga kababayan. Tama ba, mga barangay official? I-force evacuate ninyo para sa ganon ay maging kwan po ang inyo pong mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa mga barangay na binanggit ko kanina. Dahil hindi po yan hindi po yan basta-basta. Sabihin ninyo, wala nang ulan dito sa Sultan Kudarat. Ang problema nga, sa South Cotabato, ang lalakas naman ng ulan, kung saan ay doon nagmumula ang tubig, papunta dito sa baba, papunta diyan sa may area ng Cotabato City. Dadaan sa Kapingkong Bridge,
Abay kapag ka nag naman po yan, kumusta naman yung mga nandito sa baba? Area ng Kapingkong, area ng Katitisan, Matsyumpong, Kabulakan, papunta na po dyan sa may Udtong, Madanding, na dahil ay may mga dike or dike na mga nasira, abay huwag po kayong magmatigas, mga kababayan natin, kung pwede kayo po ay lumikas habang maaga at habang wala pa ganong kalakas na tubig. Inuulit po natin, hindi naman po siguro kayo pababayaan ng inyong mga barangay opisyal. Tama ba? Kagaya po dyan sa may area po ng Lambayong, karamihan po dyan ay nasira, naapektuhan. Pero hindi naman kayo pinabayaan ng inyong alkalde, hindi naman kayo pinabayaan ng inyong mga opisyal. So ano pa ang dapat ninyong ano pa ang inyong ikinakatigas ng ulo ninyo kung bakit nyo kailangan pang manatili dyan kung hindi naman kayo pinapabayaan ng inyong mga opisyal. Okay lang maging matigas kung kayo po ay pinapabayaan. Pero kung hindi naman, inaalagaan naman kayo, inaasikaso naman kayo, sumunod na lang. Total, para naman po sa inyo ito, mga kababayan. Nagpapasalamat din ang ating mga kababayan dyan sa may area ng Lambayong, Barangay Sadsalan, Barangay Kan, na kung saan ay talagang nagkaroon ng tulong itong engineering office ng provincial government sa pangunguna po ng ating mahal na gobernadora. Mga kababayan, ay naayos po yung mga kailangang maayos dyan sa may area ng Barangay Sadsalan, mga kababayan. Okay. At dyan sa Esperanza, good morning po. Dyan po sa may area ng Maguindanao, mga kababayan, abay talagang naka-alerto ang ating mga kasundaluhan sa mga national highway. Hindi po natin alam, balay natin, may mga bagay-bagay na kung saan ay kailangang magiging alerto ang bawat isa, magiging alerto sa mga pwedeng mangyari na gagawin ng mga kalaban, sabotahe, upang sa ganon ay maging magulo ang Maguindanao. Yan ang mga pwede nilang gawin, yung mga nagnanais at gustong sumira sa liderato ng Agila ng Maguindanao. Sa lahat din po ng patuloy na nakaantabay sa mga ospital, sa mga tricycle driver na nagrereklamo, mamaya tanongin din po natin, parang hindi daw coding ang nangyayari, parang by zone. Tanongin natin yan mamaya sa kwan po ng Tacurong City kung talagang hindi ba by coding ang nangyayari kundi zoning. So, ibig sabihin, Zone 1, Zone 2, Zone 3, para hindi ko lang alam kung anong zone itong Carmen, tawag niyan, dyang area dyan, Carmen, tapos Kalandagan, San Pablo, Isabela, yan yata yung magkakasama tawag nitong isa. Yan, by kwan daw mga kababayan, tanungin natin mamaya kung totoo yan. Kaya't sa mga tricycle driver na patuloy na nagsusweet lover na nakikinig ngayon, abay mag-kuan muna kayo Kaya medyo maingat po kayo sa inyo pong mga pamamasada at pagbiyahe. Dahil kapag hindi po kayo mag-iingat, abay sigurado mga kababayan, kayo rin po ay magiging biktima nitong tinatawag nating COVID-19. Oras po natin sa buong Pilipinas,
Alas 7:23 ng umaga. Abay, good morning po dyan kay Paring Dan, Vulcanizing Shop. Abay, pre, good morning pre. At kung gusto po ninyo pong magpa-change oil, gusto po magpa-change tire, magpa-bulkit at magpa-repair ng inyo pong under chassis mga kababayan, abay, pwede po ninyong pasyalan dyan. At kung gusto naman po ninyo ng bagong battery, abay, nandyan din po, bagong tire, pwede rin po kayo dyan. Yan po ay makikita mga kababayan. Yan po ay makikita po ninyo dyan sa may Alunan Highway in front of Security Bank mga kababayan po natin. Talagang kuha nating mga kababayan At sa lahat din po ng ating mga kababayan dyan sa may area ng Palengke, good morning po sa lahat po ng mga tindahan dyan na nakatune in ng ating himpilan at patuloy na nakamonitor ang mga manukan na nandyan. Good morning. Ang mga isdaan na nandyan, abay, good morning po sa inyo pong lahat. Good morning din sa ating mga kababayan na nandyan sa may area ng Isulan. At alam po ninyo mga kababayan, dyan po sa may area ng Maguindanao, pumasada tayo ng konti dyan sa may area ng Maguindanao mga kababayan. Alam po ninyo, ang area po ng Maguindanao ay tuloy-tuloy po ang tinatawag nating pagbibigay ng vaccine or bakuna mga kababayan po natin. Kung saan ay talagang halos 3 araw sa isang bayan ay 3 araw at sunod-sunod ang pagbibigay ng mga bakuna sa mamamayan ng mga taga Maguindanao. Kung titignan po natin mga kababayan, ay talagang nais po ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mabakunahan po ang lahat ng mga Pilipino, mga kababayan. Kaya't ang ating mga opisyal naman ng gobyerno, lalong-lalo na ang ating mga mayor, ang ating mga gobernador na ang area ng Maguindanao, ay tuloy-tuloy po ang vaccination mga kababayan. Kamakailan ay dyan po sa may area ng Ampatuan, area ng Dato Abdullah Sangki, area ng Sheriff Agwak at Mama Sapano. Yang mga area na yan, tuloy-tuloy po. Dato Ofer, Dato Onsay, tuloy-tuloy na vaccination ang nangyayari sa mga kababayan po nila upang maging maayos ang kanilang mga pagbibigay ng bakuna mga kababayan po natin. Sabagay, kung titignan natin ngayon mga kababayan, talagang massive vaccination ang ginagawa ng ating mga taga-DOH. Makit po ninyo halos araw-araw na siguro weekly may dumarating na vaccine sa ating region. Region 12 may dumarating para lamang maisupply sa mga kababayan natin na nangangailangan ng bakuna. Pero alam po ninyo mga kababayan, mayroon din pong naging pahayag ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte patungkol itong bakuna. Actually, nagbigay po ng banta at babala ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang sabi niya, babay na lang. Pakinggan po ninyo ang mensahe sa talumpati ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa mga kababayan natin na ayaw po ng baksin. Takot magpabakuna, babay na lang. Kasi it is here to stay.
just like any other, mga diphtheria noon, mga flu, kasi wala tayong namamatay kasi marami na sa atin na bakuna maliit pa. Kayong mga new generation, millennials, paglabas ninyo sa ospital, may bakuna na kayo. O kung sa bahay lang kayo pinanganak, merong roving na health officer na magbigay ng mga bakuna. Di bakuna sa liquid lang lagay lang sa bunganga. Pero kayong itong in face of the reality of death and the number na namamatay, ayaw pa ninyong mapagbakuna, ay wala na akong ginawa na namin ang lahat. Sabi nga, pag nabili yung lahat ng bakuna, sobra. Kasi maraming tumatanggi. Ay nako. Ulitin ko ulit. Pag hindi ka nagbakuna, mamatay ka talaga. So planuhin mo na yung buhay mo kung paano pagdating ng panahon. Pili ka ng kabaong o magpasunog ka. Magkanong bayaran mo at maghanap ka na ng pwesto sa semeteryo. Ganyan yan Ayaw ninyo magpabakuna, patay kayo sigurado. Hindi kayo mabigyan, hindi man lahat mabigyan ng mamahal na sabihin madala ka sa ospital. Mga mayaman, mabili lahat niya ng medisina kung mahal na mahal. Tayo, ang gobyerno, kung bibilihin natin yan, wala tayong pera. Kaya nga budgeted yan Naka-budget yan. Dito nakalista lang yan kung anong gastusin natin. Labas dyan, wala tayong pera. Kung mapasok yan dyan sa mga contingency fund nga, pwede. Pero ngayon, sabihin ko na lang sa inyo, yung hindi magpabakuna o takot magpabakuna, babay na lang. At sa inyo, ayaw na. Yan na lang. Yan ang dapat sa inyo. Bye-bye. Tingnan nyo. Bye-bye. Kayo mga kababayan. Naku, delikado tayo dito. Kaya pati tayo, hindi pa nakabakuna. Sabi niya, bye-bye na lang. Pero tapos naman yung St. Peter ko, bahala na. Babay na lang. Kwan yan, mabigat na paalala. Mabigat na kataga na binanggit ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga tao na ayaw magpabakuna kasamang Irek. Mga taga-radyo ni Juan. Magpabakuna na kayo. Walang bakuna dito sa radyo ni Juan Walang mga halos takot magpabakuna Kaya, pabakuna na tayo. Kaya sabi ng Pangulo Pero kung ayaw natin magpabakuna, okay lang kung nakahanda na yung mga kabaong dyan. Kaya kitang-kita si St. Peter May libreng kabaong man daw ang provincial government. Ay na lang. Gusto nyo na mangyari mga kababayan ang naging pahayag ng ating pangulong PRRD sa mga kababayan natin na hindi talaga at gustong magpabakuna. Kaya nga inihikayat ang ating mga kababayan ng ating Pangulo na kung pwede ay mabigyan lahat ng bakuna ang mga kababayan nating mga Pilipino. Sabi ng Pangulo na kung lahat ay dumating ang mga order na lang bakuna or vaccine, ay marami daw sobra na mga bakuna. Dahil hindi lahat
magamit dahil yun nga, marami mang ayaw magpabakuna. Pero babay na lang. Sabi ng ating mahal na Pangulo. So ayaw at sa gusto natin mga kababayan, bigyan natin ng diin at bigyan ng pansin itong baksin na binibigay ng libre ng ating gobyerno. Kung yung iba kasi mga kababayan, yung iba kasi sabi nila, ang baksin daw natin ay pinagkakapirahan na lang. May mga lumalabas na pira-pira naman lang yung baksin na yan. Kasi ganito, ganyan. Para lang kumita yung mga opisyal ng gobyerno. Hindi po. Kung gusto lang kumita ng ating gobyerno, mga kababayan, kung gustong kumita ang ating gobyerno, maraming paraan na pwede silang kikita ang mga leader natin. Hindi lang sa baksin. Maraming paraan na pwede silang magkapera at kumita. Nakagaya ng mga sinasabi ng ilan na drama, itong tinatawag nating bakuna. Aminin natin, tayo po ay hindi nagpabakuna pa, pero hindi ko sinasabi na against din ako sa baksin. Yan kasi ay para sa dagdag proteksyon ng ating katawan. Wala namang masama dyan. Yung agam-agam ninyo, na sinasabi ninyo na pinagkakapirahan lang ng gobyerno, itong baksin, mga kababayan, hindi na po kailangang gawin ng gobyerno yan kung talagang gusto na kumita ng pera ang ating pamahalaan, mga kababayan. Ang daming project, ang daming mga programa na pwede nilang makunan ng tinatawag ninyo at yung duda ninyo na pagnanakaw or korupsyon. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Hindi. Gumagasto ang gobyerno para sa atin. Gumagasto ang gobyerno para sa atin na para tayo po ay mabigyan ng extra na proteksyon sa ating katawan. Ikumpara mo na lang mga kababayan, kung kayo po ay may mga alagang manok sa inyo pong mga kapitbahay. Kapag yan po ay nagpaturok, o yan po ay nagbakuna o nag-immune ng kanilang mga manok at ang iyong manok naman na kapitbahay hindi ka nag-immune, sigurado anong mangyayari? Mamamatay at manghihina, mga kababayan. Ngayon, tayo po, ihalintulad natin na tayong mga tao ay ihalintulad sa isang manok. Na kung hindi ka nagpabaksin, hindi ka nagpaturok ng dagdag proteksyon sa iyong katawan, ay sigurado kapag sa iyo dumapo ang virus, mga kababayan, sigurado. Kaya kami, hintayin namin kung kailan yung schedule ng Radyo ni Juan. Yung ating mga taga-provincial health office ng Sultan Kudarat, baka may mga extra kayo dyan na baksin para sa mga media ang hindi pa nabaksinan. Abay, bigyan na ninyo. Pero believe ako dyan sa kwan ba? Believe ako sa kay Doktoro sa mama dyan sa may area ng area ng Maguindanao. Amakin mo first sikan Bito. Abay, may mga media na nilang tinurukan.
lahat ng mga media na pumupunta sa kanila, binibigyan nila ng pansin kasi gusto din nila dahil mga frontliners din daw ang mga media. Ang ang provincial hospital kaya ng lalawigan ng Sultan Kudarat, Doktora Galinato ba ang kandyan? Baka mayroon ka ng mga pwedeng ibigay sa mga media na mga hindi pa nabigyan ng mga bakuna. Dapat bigyan po ninyo, lalong-lalo na yung mga taga-Sultan Kudarat na mga media na wala pang bakuna, ma'am, provincial kung ng ating health or kung ng DOH. Ma'am Galinato ba? Tama ba yung kung natin dito sa provincial hospital? Pakibigyan po yung mga media na kung pwede, manawagan kayo sa ibang mga radio station kung ayaw po ninyo dito. Baka may mga media pa dyan na hindi po nabigyan ng bakuna. Pwede po kayong pumunta at magpa-priority na ngayon dahil nasa B3 na tayo or E3 na tayo or E4 na tayo. Mayroon pong budget para sa mga frontliners na mga media. Lahat ng mga radio station sa Sultan Kudarat, pwede na nating i-cater para mayroon po kayong mga baksin. Peralta. Pasensya na po pasensya na kung nagkakuan tayo kay Kwan. Ano ba ang posisyon ni Ma'am Kwan? Yung binanggit natin kanina. Dr. Peralta ng Provincial Office, D. Peralta. Dr. D. Peralta. Okay. Sir, magandang umaga po. Baka mayroon na po kayong mga available sa mga media na wala pa pong mga baksin. Kumakatok po kami at nananawagan, bigyan naman po ninyo ng pansin. Para lahat ay lahat na dahil itong mga media ay frontliners din po ito. Sir Dr. D. Peralta, please kung may mga baksin na pwede available sa lahat ng mga media ng Sultan Kudarat na mga hindi pa naturukan ng bakuna, makipag-kwan po kayo sa mga radio station. Para iwas din po dahil ang mga media na yan ay pumupunta din po sa inyong opisina at nag-i-interview. Baka mamaya kayo po ay nakabaksin pero yung mga medyang kaharap po ninyo or naka-interview po ninyo hindi pala nabaksinan, may dala palang virus yan, wala rin, damay din kayo. Kaya't kung pwede, may mga extra dyan, pakatok naman po sa inyo pong tanggapan dyan sa Provincial Hospital, Dr. D. Peralta. Talagang kan mga kababayan, no? Kasi mahirap din. Magtataka ka na lang. Magtataka ka na lang mga kababayan. May mga ilan tayong sa bagay wala pa namang bilang, no? Wala pa namang media na naapektuhan yata ng itong COVID-19 sa may area ng Sultan Kudarat. Kung mayroon man yung mga kwan lang, yung kumbaga symptoms lang na talagang pwedeng maging sintomas ng COVID. Ay sa lahat po ng mga opisyal natin,
ito, baka may mga manawagan lang tayo. Baka gusto namang i-con ng ating mga kababayan. Sa inyo pong mga EOR, mga official natin mga mayors natin. Sa inyo pong mga EOR, mga mayor, baka mayroon po kayong mga media sa inyong lugar. Kung alam po ninyong media, baka pwede po ninyo na ipa-priority ang mga yan. Dahil hindi po ninyo alam, ay nakakaharap din po ninyo yan. Para naman mabigyan po ninyo ng pansin. Katulad po ng syudad ng Tacurong. Ito, katukin natin ang syudad ng Tacurong. Kaya nandito tayo sa Tacurong Base. Kay Sir Alan Preno, kasi media ito spokesman ng city government po natin. Kay Sir Alan Preno ng Tacurong. Dito tayo kay Tacurong Base. Sir, baka may mga na tayo dyan na pwedeng bigyan ng priority itong mga media na nandito sa syudad ng Tacurong. At para naman sa ganon, ay syempre, kayo po ay nakakausap din po ninyo yung mga media. Pag may mga dyan sa inyo ay pumupunta, di kasi natin alam, baka mamaya, pagpunta sir, wala pang vaccine pa lang mga yan. Para hindi naman mangyari yung sinabi ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero kung may matigas talaga na ayaw talaga, wala tayong magagawa dyan. Kahit ipakain mo pa sa kanya yung vaccine, kung talagang ayaw niya, ipaturok mo pa siya saan sa kanyang vaccine, kung talagang ayaw niya, wala din tayo talagang magawa. Kahit anong pilit yan, kung ayaw, ayaw talaga yan. Mga kababayan. Pero kung gusto, kung gusto niya, madali lang. Nandiyan naman ang vaccine Naka-standby na para sa kanila. Oras po natin sa buong Pilipinas, mga kababayan, alas 7:45 ng umaga. At ang oras na yan ay atid po sa inyo ng 88.3 Radyo ni Juan Tacurong at ang programang Tinig ng Bayan. Ulit po natin ang lahat ng ating mga kababayan, kapag hindi po ninyo naumpisahan yung ating mga or hindi po ninyo napanood, pwede po ninyong isubscribe ang YouTube channel na Tinig ng Bayan. Makikita po ninyo dyan, mga kababayan, ang Tinig ng Bayan channel sa inyo pong mga YouTube. I-like and i-subscribe at mag-comment na rin din kayo. Bad or good, i-comment po ninyo, mga kababayan. Mas maganda po kung may bad at may good na comment dyan po sa ating YouTube channel. Huwag lang puro good. Dapat may bad para mas maganda. Huwag lang pagmumura. Huwag lang pagmumura. Kasi ako mas gusto ko na may mag-comment dun sa YouTube ko na ganun. Bahala na kayo kung anong i-comment ninyo. Huwag lang pagmumura kasi tatanggalin yan ni YouTube. Pero kung mag-comment kayo na bad, okay lang yan. Wala pong problema yan. Puntos yan. At alam po ninyo, mga kababayan, palapit na palapit ang tinatawag nating month of October. Dito tayo, mga kababayan, sa isyong isyong
kaganapan na nangyayari sa mga kakandidato daw. Mayroon ba yung mga concern may concern dito yung mga tindahan na malalaki sa siyudad ng Tacurong na gumagamit ng resibo daw or yung hindi galing sa BIR. Pwede po ninyong i-report yan sa BIR. Yang resibo na ginagamit, lalo na po kapag may permit po yan, tapos gumagamit ng temporary receipt, pwede po ninyong i-report yan sa BIR mga kababayan. Dahil alam po ninyo ay labag at kwan po yan sa batas. Dahil napaka-kwan po, kung kayo po ay dapat magiging tawag nito, maging bigyan ng halaga. Dahil kayo rin po ay yung mga bumibili sa inyo, nagkuhan din yan ng kanilang nag-tax yan, nagbubuwis yan. Ano ba ang karampatang parusa? Mas mainam siguro, tawagan natin si SM natin ay. Magandang pag-usapan niya na. Para at least, may mga kababayan kasi tayo na katulad niyan. May rice mill dito, sa siyudad ng Tacurong. Yung papuntang Carmen ba yan? Yung resibo na nire-release nila, kinukuha din. Dapat hindi na yan kukunin kung sakali, hindi ko alam kung ano ang purpose. Tanungin nga natin sa judge ng bayan. Subukan natin. Kasi magandang kung ito maraming salamat sa concern po ninyo at nagpaabot ng concern. Pero itatanong natin kay Judge Balu kung ano ang magiging kwan nito sa mga tindahan. Alam ko pwedeng makapagbigay ng idea ang ating judge ng bayan. Para makita natin. Kasi bawal po sa kwan ng BIR. May number ako sa BIR dati na pwede nating matap, no? At alam po ninyo, napaka-kwan kasi. Yun nga. Gusto rin nating maklaro. Kagaya, ano bang pangalan nitong malaking rice mill dito sa Tacurong? Yan, yung papuntang Carmen. Nagtataka ako, bakit kinukuha pa ulit ang resibo? Ano ang purpose? Naka-record naman yan sa kanila. Naka-record naman yan sa kanila na, alimbawa, bumili yan. Siyempre, may resibo dun, may duplicate yun Ngayon, pagdating ng checkpoint, dyan sa gate nila, binabawi pa ulit yung nasabing resibo. Ang tanong, ano ang purpose nitong nasabing resibo na in-issue sa kanila? Bakit nila binabawi? No? Kasi gusto nating malaman Sige lang, mamaya kung makabakante tayo, puntahan natin ang BIR ng Tacurong. At kung pwede yung mga yung mga tindahan, yung mga may bumili, halimbawa, bumili po ng halagang 2,000. Kagaya nitong Sunstar sa siyudad ng Tacurong. Saan yung official kwan natin? Mayroon yan Bumili, pero malaki kasi ang discount Baka yun ang pinapatulan din ng ating mga kababayan. Halimbawa, nagka-discount ng 300 sa isang resibo. Malaki rin yon.
Pero kung titignan natin, yung kwan ng BIR ay dapat mag-release dahil may resibo naman tayong binigay. Mayroon namang in-issue sa inyo eh. Pwedeng i-check yan ng DTI din. No? Kung baka overprice yung mga presyo nila, tapos sasabihin nila, kakaltasan nila ng ganito. Pero ang kwan nun ay sa suma total, yung presyo na ikinaltas at yung presyo na inilagay sa resibo ay halos magkaparehas din. Pakisilip po. Yung pong mga nakikinig ngayon, nabibili ng mga Chinese na may resibo na i-try nyo nga daw po pagkatapos ninyo magbili para maibidensya tayo. Pagkatapos po kayong bumili at inisyuhan kayo ng temporary receipt, pwede bang magpa-picture, mag-selfie kayo sa cashier? Para sa ganon, i-try natin na puntahan at i-refer ito at ikon sa BIR, lalo na kung malalaking tindahan. Sikreto lang. Para ipasa ninyo sa atin. Para bigyan ng pansin itong mga tindahang ganitong klase. Baka mamaya, sabi ko nga, pwede ring pasukan ng DTI. Baka may mga overpriced dyan na nangyayari. Malaki ang tinatawag nating yung tawag na yung nakakapag bawas ka ng may bawas pa ganito. Yung yung tawag niya na, alimbawa magbili ka, may kaltas, sa halip na 200, gagawin na lang 180. Pero ang suma total, baka kung titignan mo naman, ang presyo lang naman talaga is tag 180 lang. Di ba? Wholesale na kapag mag-wholesale ka, ganito yung wholesale namin, pero yung i-release namin, yung temporary receipt namin, or isusulat lang sa papel, inchik ang magaling nito eh. Pag-check nga, BIR yung mga inchik dyan. Para naman sa ganon ay makuha natin kung anong mga tindahan ito. Si Ate Neng ang Okay. Subukan mo, Ate Neng, kapag malaki at i-picture mo kasama good ang yung tindera. Kahit ayaw niya magpa-picture ganyan mo lang pasilpi ka lang, sikreto lang ba? Makuha lang yung larawan ng tindera, yung cashier. Para pag-report sa BIR, walang lusot. Talagang nandun yung cashier at doon galing yung receipt. Kasi kapag yan kasi walang mga pangalan yan eh. Ang nakalagay doon, temporary receipt. Pag bigay ng wala mang address, wala mang yun, temporary receipt eh. Pero kapag nag-selfie ka, pasipte, pag nakunan mo ng picture, at i-kwan natin sa BIR, itong tindahan na ito ay nagbibigay ng ganitong resibo, ano ang pinalidad at ano ang mangyayari sa tindahan na ganito. Di ba? Para malaman natin. Oras po natin sa buong Pilipinas, alas 7:57 mga kababayan. At ang oras na yan ay atid po sa inyo ng Health Patrol. By ang ating mga partner, mga kababayan, yung ating mga advertiser na kwan po natin ay talagang kwan po ang ating Health Patrol, mga kababayan. Kung gusto po ninyo, mayroon po tayong Lister Mangos, Salabat Mangos din po sa kanila dyan. At mayroon din pong Yerba Vida, mga kababayan. At mayroon po silang kape na tinatawag po natin yung
kape na kuan mga kababayan. Chai, coffee. Okay. Talagang nandyan din po ang chai, coffee. Pampatigas ba ito, Bon? Pampatigas? Magkuha tayo ng stock dito kung pampatigas yan. Hindi, kasi maraming nagtatanong sa Health Patrol eh. Mayroon ba daw pampatigas? Kasi nung nasa kabilang himpilan tayo, maraming stock doon sa istasyon na ganyan, no? Kasi kape kasi yan. Herbal din yan. Ang pagkakalam ko, herbal din yan. Sige. Ikuan mo nga. Sige, subukan natin. 88.3 88.3 Radyo ni Juan Takurong City. Ikaw ba ay mahilig magkape? Ngunit bawal sa'yo ang magkape. Mag-Chia Coffee ka na lang. Ang Chia Coffee, hindi herbal at hindi synthetic medicine. Ang Chia Coffee ay may nutritional function na kaya niyang i-provide sa 4 na sachet ang kailangan ng katawan araw-araw. The 15 kilo ng prutas at gulay upang maging malusog at gumana ang lahat ng organ sa ating katawan at 300 times more potent and effective than dry powder and liquid form of herbal supplement because of its strength and potency of molecular form of spirulina, the complete food, moringa, the garden's pharmacy, purple corn, high in protein and vitamin, ashitaba for ulcers and acid reflux, and stevia, natural sugar for diabetes. Ito din ay may nutritional function of a prebiotic food for microbiota to boost and balance your microbiota. Maliban sa nutritional function, ang Chia Coffee ay may taglay na therapeutic action upang gumaling ang inyong karamdaman dahil sa taglay nitong 10 billion good bacteria sa isang sachet na Lactobacillus, Bifidobacterium at Streptococcus. Ito din ay adjuvant supplement. Sa pamamagitan ng 10 billion good bacteria ng Chia Coffee ay mas magiging effective ang chemotherapy at ang iyong maintenance medicine to cure cancer and diseases at tatanggalin ang side effects ng chemotherapy at synthetic chemical. Mag-Chia Coffee araw-araw. Sulit, garantisado at mabisa. Ang Chia Coffee ay mabibili sa inyong mga suking butika. Call and text 0909-978-2828 0909-978-2828. Classic Arts. Classic Arts. Tarpaulin Printing ang hanap nyo. Classic Arts ang sagot yan. Classic Arts accepts Tarpaulin Printing. Full sublimation printing for basketball jersey, sublimation t-shirt, sublimation polo shirt, sublimation motorcycle long sleeve, at sublimation face mask. Customized cotton polo shirt, customized cotton t-shirt, t-shirt printing, PE uniform, sticker printing, personalized mag, ID sling, panaflex, calendar, wedding, birthday, invitation, and all printing services. Ang Classic Arts ay matatagpuan sa Ledesma Street in front of Kim San Plaza beside Sandig Hospital, Takurong City. At meron din sa may Esperanza Branch, Mabolo Street, Corner Mulabi, in front of Iglesia ni Cristo, Esperanza, Sultan Kudarat. For inquiries, maaari silang tawagan for landline 604-562-558. For cellphone number 0935-899-7124 or 0935-58-61765. Oh, ano bang hinihintay nyo? Madang Reba Peeps! Go na at Classic Arts, your one-stop digital printing in the city in a very affordable price. Classic Arts! Go na! Nangita ka bag solusyon sa imong balatian? Gusto ba nimong magpabiling himsog? Ani ana ang Doc Fred Healing Formula. Doc Fred Healing Formula. Sulod lamang sa 7 ka adlaw, imo nang maangkon ang saktong kaayuhan. Kini ang tubag sa imong problema. Doc Fred Healing Formula. Doc Fred Healing Formula. Nagapasalamat ko og dako kang Doc Fred Solina. Nawala ang akong high blood, akong heart palpitation, ang akong insomnia ug katong pungapod iginhawa. Daghan kabaguhan sa sakit sa akong papa kay nag-normal na iyang pagkalibang tapos wala na siya naglibang og dugo. Wala na gahilot na akong mama matagabi kay pila na nakatuig ang sakit sa akong papa. Karon wala na. Tampaw na iyang kuan papamati o nakalakaw na siya. Ako yun natabang kay sa una bisag asal na may mabot og ngitag tambal wala
magyapon ayo to sa diri kay Doc Fred Solinap sulod lang sa isa ka semana nawagtang tanan. 88.3. 88.3. 88.3. Radyo ni Juan Tacurong City. Yan, ipapasa daw sa atin. Sige daw, Beka, i-post natin sa kuan natin. Tapos kung may pangalan yung tindahan, mamaya puntahan natin yung biyaya. Okay. Tawagan muna natin si Sir Alan Preno. Alamin natin kung itong mga concern ng ating mga kababayan na mga tricycle driver. Kasi parang may mga lumalabas na hindi daw coding ang lumalabas, kundi ay, sabi nila, suning. So, ay iklaro natin para ma-update natin. Para mamaya, tatalakayin din natin yung EO ng ating mahal na provincial governor kung ano ang mga nakalaman doon. At may bibigyan tayo ng diin doon sa EO ng ating provincial governor, mga kababayan. Bakit nawala yung number ni Sir Alan Preno man? Yan. Tignan natin kasi ito yung concern ng ating mga tricycle driver Yung about doon sa mga bumabiyahe na mga tricycle ay suning daw, hindi daw coding ng kanilang number. Tignan natin para maklaro natin. Para maging klaro ang lahat, mga kababayan. At kung may advice na din ang ating ano ang ginagawa, yung mga programa ba ng dating alkalde ay ini-implement ngayon itong bagong alkalde ng Tacurong. Okay. Try natin si Sir Alan Preno. Alamin natin kung gaano katotoo na by suning ang biyahe ng mga tricycle na mga concern sa atin na nagtatanong. Kasi hindi natin alam, kasi ang alam natin coding. So nasa kabilang linya ang ating spokesman ng City Hall Office, mga kababayan, kay Sir Alan Preno. Okay, Sir, magandang umaga po. Live po tayo sa programang Tinig ng Bayan at sa 88.3 Radyo ni Juan. Mayroon lamang po tayong mga katanungan, Sir, patungkol po sa mga tinatanong ng ating mga kababayan na mga tricycle driver. Magandang umaga po, Sir. Magandang umaga din kasamang Jenard at magandang umaga din sa mga taga-pakinig ng inyong palatuntunan. Okay. Sir, matanong ko nga po, ano ba ang sistema ngayon ng mga biyahe ng ating mga tricycle? Kasi may mga nagtatanong sa atin na ang nangyayari daw ay hindi coding, kundi suning. Kumbaga kung anong color, yun yung babiyahe lang daw. Tama ba? Pwede bang pakikuan sa atin ito, Sir? As of now, ang dati kasing nakasaad sa executive order nung nakaraan ay transport coding. In other words, ay yung paglabas o pagbiyahe ng mga pampubliko at pribadong mga sasakyan ay nakabase sa plate number. And then sa pampasahero mga tricycle ay nakabase naman sa kanilang MPOP number or yung control number na nakasulat sa kanilang sidecar. Yun yung ipinapatupad. At then sa paglabas ngayon ng bagong executive order, hindi naman nabago yung naturang provision. In other words, ay in effect pa rin yung transport coding based sa last digits ng either plate number or control number in the case of passenger tricycles, ito yung mga tricycle for hire. So ibig sabihin yung mga nagtatanong na yun nga na per area yung suning, wala pong katotohanan yun, Sir. Yung sa zoning kasamang Jenard, kasi kung titingnan natin yung provision ng ng executive order, hindi yun talaga nakasaad doon. Transport coding lang, except kung meron ng existing na patakaran na ipinapatupad yung zoning, yung purpose naman kasi ng
ng itong color coding ng mga tricycle ay para ma-determine kung saang barangay yan sila bumibiyahe para madaling matukoy in case na may mga problema. So in other words, pag diyan na barangay ka, yung biyahe may specific na ruta din sila na napag-usapan ng kanilang association at naidulog sa kanilang federation. So, ang kwan ngayon sir ng dahil may bago tayong EO na ipinalabas ng ating provincial government, mayroon ba pwedeng baguhin diyan or idadagdag ang ating city office? Ang paglabas kasi ng executive order kasamang Jenard ay nakaangkla na talaga ito sa inilabas ng provincial government. Wala na akong ilalabas na bagong EO para hindi ho ma-confuse ang ating mga mamamayan at wala akong conflict sa provision ng ating executive order. So province-wide ho yung implementation niyan kasi bago pa ho nagpalabas ng executive order ang provincial government ay nagkaroon na ho ng consultation sa mga local government units, sa mga munisipyo at saka sa City of Tacurong at nagsumite na rin ho ng mga recommendations yung bawat LGU at yung kinonsider ng PIATF sa paggawa ng bagong labas na executive order na magiging valid until June 30. Yung bagong provision kasi ngayon sa bagong labas na executive order number 17 ng ating provincial governor Teng Dato ay yung pag-require ng quarantine passes sa isang miyembro bawat pamilya. At yung barangay ho yung mag-i-issue ng quarantine passes sa kanilang mga constituents. Okay. So, ibig sabihin sir, itong syudad ng Tacurong ngayon ay ngayong ding araw ay talagang inimplement na ng ating mga kabaranggayan itong pagbibigay ng quarantine pass sa isang pamilya na pwedeng lumabas lang? Magkakaroon ng meeting ngayong hapon kasama Jenard kasi kalalabas lang ng executive order. Although may prior information na ang ating mga barangay chairpersons kaya na medyo naging abala na rin sila nitong nakaraang mga araw sa pag-print ng mga community quarantine na passes para sa kanilang constituents. So pag-uusapan ng mamayang hapon kung bukas ba o sa susunod na araw magsisimula yung pag-require ng quarantine passes kasi aalamin din sa mga barangay kung nakapag-print na ho ba lahat at nakapag-distribute na kasi mahirap nung ipatupad o i-implement agad-agad na wala pa ho sa kamay ng ating mga constituents yung kanilang mga quarantine passes. Okay, at least makuha natin at kumusta sir ang ating city government ng Tacurong? Alam naman po natin kumbaga bagong administrasyon na naman. Alam natin na kapatid nga, pero siyempre may kanya-kanyang mga kanya-kanyang diskarte. So, ang bagong administration ba ng syudad ng Tacurong or sa pamumuno ng bagong alkalde, mayroon bang pagbabago sir sa mga programa na ipinapatupad ng kanyang yumaong kuya? Pagdating ho sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto, wala hong pagbabago kasama Jenner. Actually, tuloy-tuloy ho. According to the new mayor, Lino Montilla, ay ipagpapatuloy niya ho yung mga nasimulang mga programa at proyekto ng namayapang si Mayor Roncal Montilla at ipapatupad din yung mga nakaambang pang mga programa at proyekto na ipapatupad pa lang ng lokal na pamahalaan. So, wala akong masyadong pagbabago. And then when it comes to the style, leadership style, although may kanya-kanyang mga leadership approaches, pero pare-pareho lang naman yung pinaka-objective ng namayapang mayor at parang bagong mayor magbigay ng tapat na serbisyo sa ating mga mamamayan. So ano ngayon sir ang mga bagong yung mga programa ngayon na ongoing po na
ginagawa ngayon ng ating alkalde? Mapapansin natin na kasamang Jenard, banggitin ko lang po kasi ito yung yung medyo hinintay din natin ito na arang mga linggo yung pagsisimula ng ng installation ng solar street lights natin along national highways. Mapapansin natin na from Round Ball or Rotonda area sa poblasyon going to Barangay San Manuel ay napakahaba na ng national highway na napagkabitan ng ating solar street light. And then after that ay dito naman sa from Rotonda going to EJC Montilla area at sunod-sunod na riyan from Rotonda going to Panandagan and Rotonda going to Barangay Grino. Ito yung nasimulang proyekto, isa sa mga flagship projects ng ating namayapang City Mayor na bagamat hindi niya makikita yung realization ng proyektong ito, subalit may enjoy ng ating mga mamamayan dito sa lungsod. Okay. At sir, balikan natin ng konti ang mga ilang katanungan sa syudad ng Tacurong, lalong-lalo na ang ng ating boundary. May mga nagtatanong sir, papaano daw po ang ating boundary ngayon? Nang halimbawa pupunta ng Lambayong ay kailangan pa ba daw i-present ang ating quarantine pass na galing po sa bayan po ng Lambayong or galing sa bayan ng Isulan or Quirino? Sa mga checkpoint? Katulad pa rin yung naidagdag lang dito actually kasama Jenard itong quarantine process. Ang barangay ay mag-i-issue sila ng barangay quarantine pass pag within Tacurong ang biyahe, provided na yung purpose ay pagbilihan ng pagkain daw at for example mga agriculture inputs or essential goods. Naman ng munisipyo ay kailangan ng community quarantine pass na dapat i-issue yan sa ating EO 17. Ang nag-issue niyan ay ang LGU, ang municipal LGU. So yung mga approval natin, yung mga dati ng authorized persons outside the residence, for example, yung mga trabahante, kailangan papasahutun sa kanilang trabaho at uuwi. For example, balikan ng Quirino at dito sa Tacurong at trabaho, ay ipapakita lang yung valid company ID sa border checkpoint. Now, para dun sa mga hindi tour, at kailangan talagang pupunta sa kabilang bayan dahil hindi nila mapibili yung bibilhin nilang essential goods sa kanilang bayan, yun ang i-require ng community quarantine pass pagdaan nila ng border checkpoints. Okay. At sir, mayroon pong last kwan na lang po sa inyo. Kayo naman po ay isang mamamahayag at kwan po ng ating city. Sir, mayroon na ba at lumabas naman yata at mayroon na nga tayong na-interview natin kahapon si Sir Buenacosa ay mayroon na tayong pwede na tayong sumali sa E3 ba or E4 para ba sa vaccine. Sir, mayroon ba kayong initiative ngayon na para sa mga lahat ng radio station ng Tacurong or mga media na nakabase sa Tacurong ay mabigyan ng vaccine? Mayroon na po ba kayong ginagawang aksyon sa mga ganyan, sir? Narinig natin yung interview kahapon kasama Jenard. Actually, ang naghihintay tayo ng go signal sa city vaccination team. Yung in charge kasi ng ating overall in charge ng ating city vaccination team ay sina Dr. Lipokpan at saka si Ma'am Gina Ramiscal. At yung nasa kasalukuyan kasi nasa 8. Oy, nawala. Kasi magandang kwan ito magandang pagkakataon para makwan mismo marinig na rin ng mga ibang mga media na nakikinig sa atin dahil maraming nakamonitor sa atin ng mga media. Oy, nawala. Okay. Antayin natin. Baka nagkasalubungan yung tawag namin ni Sir Alan. Antayin natin na magipag-communicate ulit. Okay, narinig po ninyo mga kababayan, yung pong mga kababayan natin ngayon, mga barangay, ay mag-i-issue po ngayon
ng isang tao sa loob ng isang bahay ng kanilang passes. Para sa ganon, kapag sila po ay pupunta or may bibilhin, ito yung pwedeng pumasok noon na sa ECQ, parang ganon na style. ECQ yata yan na bilong noon. Pero yun, nadagdag. GCQ tayo. Pero yung mga nakapaloob ay kailangan na... Okay, balikan natin muna sa siralan. Okay, sir. Sir, tungkol dun sa sa nabanggit natin kanina, yung tungkol sa vaccination, ay kasalukuyan kasing grupo pa lang ng mga senior citizens at may pailan-ilan hong mga persons with comorbidities na naisasali dun sa sa kasalukuyang vaccination deployment or rollout natin. So in other words, nasa A2 saka A3 pa ho yung focus talaga or yung priority group ng ating city vaccination team. Hindi ho kasi sabay-sabay sa sa ibang mga lugar, especially sa sa NCR at sa mga malalaking cities. Medyo mas advanced sila doon kasi yung iba ay tumatanggap na sila ng master listing or registration para sa A4 category. Subalit sa ibang mga malalayo at maliliit na mga probinsya kasama katulad nun lang sa atin ay medyo huliho tayo sa rollout. At nasa senior citizen priority group po tayo ngayon saka sa persons with comorbidities. Actually, based on percentage, I'm not sure lang kung nasa 40 or 50% ang grupo ng mga senior citizens. In other words, may hahabulin pa ho na 50%. And then sa panig ko ng mga persons with comorbidities, mas mali ito yung porsyento sa ngayon. So, palagay ko ay talagang tatapusin muna nila bago talagang magsisimula sa A4. Kasi ang A4 population, napakarami ho yung kasama dito. Maliban sa naidagdag na grupo ng mga media practitioners at sa mga religious leaders, dito na ho yung mga essential workers, mga pump boy, mga sales clerks ng mga establishments, mga security guards. So, inihintay lang ho namin yung go signal or information or advice from the city vaccination team kung ano yung magiging proseso sa master listing kasi ang guidelines dati ay kailangang mag-register ho sa kung saan sila barangay nakatira or nagre-reside. Now, itatanong ko din ho sa kanila kung sa panig ho ng mga media practitioners kung ano yung magiging guidelines sa master listing. Okay. So, sir, siguro panghuli ay panawagan po ninyo at kung may mga additional po kayo, panawagan po ninyo sa mga kababayan po natin na nakikinig sa 88.3 Radyo ni Juan Tacorong. Maraming salamat kasama Jenard sa isa na naman pong pagkakataon at yun na po yung patuloy din panawagan ng ating lokal na pamahalaan na sundin lang ho natin yung mga panuntunan sa ilalim ho ng General Community Quarantine. Nagpapasalamat po tayo at nasa GCQ pa rin tayo until June 30. Although may ilang mga konting pagbabago, lalong-lalo na ho yung pag-require ng quarantine passes. Yung pinaka-purpose kasi nito ay para makontrol yung paglabas ng tao sa dating status kasi natin. Talagang ang dami pa rin lumalabas. So sa pag-require ng quarantine passes, talagang isang miyembro lang ng pamilya yung pwedeng makalabas, no? So malaki yung papel dito ng ating mga barangay. Kasi nasa kanilang paggabay ho yung kanilang mga constituents. Yung concentration kasi ng ating PNP ay nasa sentro at pagdating ho sa implementation ng ganito mga panuntunan ay napakalaki ho yung papel ng ating mga barangay dito kasama ang Gerard. Okay. And maraming salamat po at magandang umaga. Magandang umaga at maraming salamat Sir Alan Preno sa iyong pong pagkakataon na naging partner po ninyo ang 88.3 Radyo ni Juan Tacorong. So, ito pong sinabi kanina sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon ay may mga naidagdag sa ating EO ng ating mahal na gobernador. Yung pong tinatawag po natin na yung quarantine pass.
sa mga isang pamilya ay isa lang ang pwedeng lumabas. At ang barangay nga po ang makakamonitor niyan kung sino ang kanilang bibigyan or itatalaga na pwedeng magkaroon ng quarantine pass, mga kababayan, para lumabas. Kasi ito po ay para naman po sa atin. Para naman sa mga para hindi maging malala at makontrol itong tinatawag nating COVID-19. Talagang ang EO po ng ating provincial governor na ipinalabas para sa atin ay hindi lamang po naman para sa kanya, kundi sa lahat ng mga taga-Sultan Kudarat. Na sana ay bigyan natin ng diin, bigyan natin ng pansin, at sundin ang mga ipinapalabas ng ating mahal na gobernador. Good morning kay Governor Suharto Tengtan Mangudadato at Bay Miriam Sangki Mangudadato, at dyan din po sa North Cotabato kay Katamko, at dyan sa may South Cotabato ay kay Governor Tamayo. So, yan po kung titignan natin yung mga EO ng ating bagong ipinalabas, EO number 17, mga kababayan, ay napakahalaga na tungkulin o gampanin ng mga barangay official na naman ngayon. Kung titignan natin, bawat mga barangay ngayon ay may mga apektado ng tinatawag nating COVID-19 o itong virus. Kung ngayon yan ay pababayaan natin at hindi susunod ang mga barangay official, yung isa na may tama sa kanilang barangay, madadagdagan pa yan dahil sa kapabayaan din. Oras po natin sa buong Pilipinas, alas 8:25 ng umaga. Abay, good morning po kay Paring Daan, vulcanizing shop, mga kababayan. Sa baka gusto pong magpa-change oil, magpa-change tire, magpa-repair sander chassis, mga kababayan. Bay, gusto po ninyo bagong battery, nandyan din po sila. At syempre, mga brand nyong tire ay matatagpuan po sila sa may Alunan National Highway in front of Security Bank, mga kababayan. Okay. Bukas, dahil 5 minuto na lang po ang natitira, 4 na minuto, may susunod pong programa. Bukas, mga kababayan, kinapos ng oras natin yung about doon sa politics. Pag-uusapan natin bukas kasi may presidente na tatakbo na taga dito sa atin. So, titingnan natin kasi may mga linyada ang lumalabas ngayon kung sino-sino ang mga linyada. Aalamin po natin yan, mga kababayan. Bukas, himay-himayin natin. Ilang linggo na lang, ilang buwan na lang. Pagkatapos ng June, July, August, September, October, filing na. So, dyan na natin makikita. Kaya tutukan po ninyo ulit bukas, mga kababayan. Marami pong salamat sa inyo pong lahat na patuloy na nakasubaybay. At inyong napakinggan